Isang mapagpalang gabi sa iyo kapatid. Ako po si Geoffrey Estrada, Chairman of Ang Tahanan dito sa Taiwan. At kasalukuyan pong enroll sa TEE, Theology Education by Extension Program. At sa gabing ito ay muli po akong magbabahagi ng aking personal daily devotion. At 1 month ago po nung ako'y unang nagbahagi ng aking personal daily devotion, ngayon lang po muli naulit sapagkat lahat po kaming mga officers ng tahanan ay nagbabahagi ng aming personal daily devotion sa araw po ng Martes, ng Huwebes at Sabado. Sa araw po naman ng Lunes at Biyernes ay ang aming mga pastor. At ang Miyerkules ay yun po ay aming prayer meeting. At every Wednesday po ng gabi. Muli po sa gabing ito ay ako'y magbabahagi sa inyo, at ang aking babahagi ay mula po sa aklat ni Juan, from the book of John chapter 1 verse 43 to 51. At ganito po ang sinasabi: Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moses sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan. Gayon din ng mga propeta." Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose. "May mabuti bang maaring magmula sa Nazaret?" tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halika't tignan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakikilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kitang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Rabbi, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik panaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Amen. Nais ko pong diinan lamang sa inyo ang 3 talata. At ito po ay ang talata 43, 44 hanggang 45. Sa ating binasang binasang text ay dito tinawag sina Felipe at Nathanael. At nabanggit din dito ang sina Andres at Pedro, sapagkat kung babasahin natin yung naunang mga talata dito sa chapter 1, ay nauna nang nakita ni Jesus si Andres at Pedro
Nang makita niya sila ay tinawag niya ito, sinabi sa kanila, sumunod kayo sa akin. In the other gospel, sa Matthew at Mark, nakita sila ni Jesus sa tabi ng sa lawa ng Galilea habang sila'y nangingisda. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin. At dito sa Book of John, nakita ni Jesus si Felipe at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Pagkatapos nakita ni Felipe si Nathaniel ay inintroduce si Jesus at dinala niya si Nathaniel kay Jesus. Habang pinag-aaralan ko ang text na ito, isang bagay ang aking nakita at ito'y malaga na ating malaman at makita natin kung bakit ang mga alagad na ito ay agad silang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ay ang kilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Knowing Jesus brings obedience. Sumunod sila sa ating Panginoong Jesucristo dahil kilala nila ito. Ang mga ito ay may malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga dito sa talata 45, sabi dito, nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moses sa kanyang sinulat sa aklat na kautusan, gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret. Itong si Felipe ay nagsaliksik para makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Binasa niya, inaral niya, at sinaliksik niya ang banal na kasulatan. Sapagkat yung tinutukoy ditong sinulat ni Moses, ito yung tinatawag na Torah. Ito yung first 5 books of the Bible. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Sabi pa dito, gayon din ng mga propeta. Marami pong sinulat ang mga propeta sa Old Testament, simula kay Isaias hanggang Malakay. Ang lahat ng ito ay sinaliksik ni Felipe, makilala lamang ating Panginoon Jesucristo. Maging si Andres at si Pedro, dahil sa kanilang laging pakikinig at sila laging kasama ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, ay nakilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Kasama ni Juan Bautista ang mga ito sa kanyang pangangaral patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At dito sa unang bahagi ng aklat ni Juan sa chapter 1, sapagkat dito ay ipinangaral ni Juan Bautista ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi niya silang kasakasama, kaya dahil sa kanilang pakikinig ay nakilala nila ating Panginoong Jesucristo. Ang mga ito ay kilala nila, malalim ang pagkakilala nila sa ating Panginoong Jesucristo. Iba't iba ang kanilang kaparaanan, ngunit iisa ang kanilang layunin, ang makilala ang Diyos. Mga kapatid, sa gabing ito, tayo ay pinaalalahanan na dapat natin kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay makasunod sa Kanya. Makasunod tayo sa lahat ng Kanyang pinag-uutos sa atin. Makasunod tayo kung ano ang nais niya sa atin at ang kalooban niya. Kapag mayroon kang malalim na pagkakilala sa ating Panginoon Jesucristo, mayroon kang ugnayan sa Kanya, mayroon kang personal na relasyon sa Kanya, makakasunod ka kung ano ang nais ng Panginoon. Maging sa panggobyerno ay makakasunod tayo, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Napakahalaga ng pagsunod. Hindi po sapat
na alam lang natin na may Diyos. Sapagkat kung hanggang alam lang at hindi natin kilikilala ang Diyos, hindi tayo makakasunod sa lahat ng kanyang pinag-uutos. Lahat tayo mga OFW, lahat tayo mga Kristiyano, lahat tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo na may Diyos. Alam natin na may Diyos. Ngunit, iilan lamang ang nakakilala sa Diyos. Iilan lamang ang mayroong personal na pagkakilala sa Diyos. Personal na relasyon sa Diyos. Kaya po, yun ang dahilan. Kaya tayo patuloy na gumagawa ng kasalanan. Patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Hindi tayo sumusunod, hindi tayo patuloy natin sinusuway ang kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi natin siya kinikilala. Hindi natin inaalam ang kalooban ng Diyos. Kapatid, dapat mong kilalanin ang ating Panginoong Kristo. Kung hindi po tayo nagbabasa, kung hindi po tayo nag-aaral, kung hindi po tayo nagsasaliksik ng salita ng Diyos, ay hindi po natin makikilala ang Panginoong Kristo. At hindi po natin siya lubusang makikilala. Ang mga lagad na ito ay may ginawa. Nagsaliksik sila, makilala lamang ang ating Panginoong Kristo. Hindi lang basta kilala, ngunit may malalim na pagkakilala sa ating Panginoon. Mayroong ugnayan at mayroong relasyon sa ating Panginoon. Kaya kapatid, dapat natin kilalanin ang ating Panginoon. Kapag kinilala mo ang ating Panginoong Kristo, kapag siya'y tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, tiyak na makakasunod ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, muli, dapat mong kilalanin ang lumikha sa iyo. Sapagkat ang Diyos na ito na lumikha sa iyo ay siyang patuloy na nagbibigay sa iyo ng buhay. Kapag kinilala mo siya at siya ang Panginoon mo sa iyong buhay, tiyak na ang Panginoon ito ay magpapahayag sa iyo. Dapat mo siyang kilalanin sapagkat ito ang nais ng Diyos. At nais niya na siya'y makilala mo. Purihan ng Panginoon. Tayo po ay dumako sa panalangin at ipanalangin po natin ang ating bansang Pilipinas. Kapatid, kung alam ko na ikaw ay mayroong nais ilapit sa Panginoon, ay sa gabing ito ay samahan niyo po ako na tayo manalangin. Lapit po natin ang ating bansang Pilipinas. Ang lahat ng infected ng COVID-19, ang lahat po ng frontliners ay ilapit po natin sa Panginoon. Maging po ang ating mga OFW sa buong mundo ay ilapit din po natin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat sa gabing ito na muli kami ay natuto sa inyong mga salita. Tunay nga na dapat namin na makilala kayo bilang Diyos na lumikha sa amin. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami matuto. At Panginoon, aming lalapit sa iyo ang aming bansang Pilipinas na sa ngayon ay patuloy na niradagdagan ang COVID cases sa aming bansa. Dakilang Diyos, proteksyonan niyo po ang aming mga mahal sa buhay at pagalingin niyo po ang mga lahat ng infected ng COVID na ito. At nawa ay mawala na po ang
COVID sa aming bansa, Panginoon, upang kami po ay magbalik na sa normal. At Lord, dalangin din namin ang lahat ng OFW sa buong mundo ay kalingain niyo po sila, tulungan niyo po sila, at patuloy niyo po silang proteksyonan at bigyan ng sapat na kalakasan upang sila ay makapagtrabaho ng maayos upang matugunan ang pangailangan ng kanilang mahal sa buhay. At maging Panginoon, ang lahat ng nakibahagi at nanonood ngayon ay pagpalain niyo po sila at proteksyonan niyo din po sila sa COVID-19, Panginoon. Ibigay niyo po ang kanilang lahat ng pangailangan at pagpalain niyo po ang kanilang buhay. At maging Panginoon, ang mga lahat ng tahanyans ay aking pong lalapit sa inyo. Sila po ay inyong patuloy na pagpalain at patuloy nawa kayong magpakilala sa kanilang buhay. Salamat po. Ito ang dalangin sa tanging Panginoon Hesus. Amen. Salamat po sa lahat ng nanood, sa lahat ng nakibahagi sa gabing ito. At bukas po, nais ko kayong anayahan sa pagsamba. Sa umaga ay sa oras na 9:30 hanggang 11, sa gabi 8:30 hanggang 9:30 ng gabi. 1 hour lang po sa gabi. At muli, bukas ay magkita-kita tayo sa tahanan upang sambingin ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon.